Hindi alam ni Nicole na sumagi ang ideyang yun sa isip ng lalaking ito. You can't possibly be serious. Aniya. Huli na nang ma-realize na nagsalita na naman siya ng Ingles at lihim na pinagalitan ang sarili. Kapag ganito siya ng ganito ay wala talagang maniniwala na simpleng tagaluto lang siya. I'm serious. Sabi naman ito. This is blackmail, Franco. Nanggagalaiting sabi niya. Hindi na inisip na senyorito dapat ang itawag sa lalaki. Wow, my name sounds well when it comes from you, Nicole. Simpleng sabi nito na nagpadagdag palalo sa inis niya. Stop being a tease, Mr. De La Cruz. He laughed softly and she cannot deny that it sounded like music to her ears. Sasama ka sa akin, Nicole. 4 or 5 days lang naman ako doon. Sa ganun, walang makakaalam ng nangyari kagabi. You know, that vase had a sentimental value for Tita Pia. Plus, Lola is very protective when it comes to her grandsons. Hindi ko alam kung magiging reaksyon niya kung sakaling malaman nga nila na nahampas mo ako ng vase. Mahabang paliwanag ni Franco. Naiinis na talaga si Nicole. Planado ni Franco ang lahat. Hindi na naman siya nito binibigyan ng pagkakataon na magdesisyon para sa sarili. At hindi na mag-aalala ang ninang mo. Okay, fine. Tama na, panalo ka na. Pagputol ni Nicole sa sasabihin pa sana nito. Hindi niya alam kung ano pa ang kanyang magagawa para hindi makasama sa lalaki. Okay, good. At alam niya na itinatago ni Franco ang ngiti sa kaseryosohan ng mukha nito. Pasaway talaga, nais niyang idagdag. Maya-maya ay inihinto ng binata ang sasakyan sa labas ng isang mall. Ano na naman ito? Tanong niya agad. Mamimili tayo ng mga babaunin natin doon. Sagot nito at bumaba na sa sasakyan para lumigit at pagbuksan siya. Nakalabing lumabas na si Nicole ng sasakyan. Gusto nitong mamili? Fine, mamili siya ng gusto niya. Kaya, nang nasa loob na sila ng grocery store, ay halos mapuno ang cart na tulak-tulak ni Franco. Para silang magnobyo na may Cold War kasi nakanguso siya habang ito ay sumusunod lang sa kanya. Napansin din niya ang mga matang sumusunod sa kanila pero binaliwala na lang niya. Nang nasa mga chocolate section na sila ay dinamihan ni Nicole ang kuha roon. Yun din ang kanyang ginawa nang nasa harap sila ng mga junk food. Hindi niya alam kung makakain yun dahil nagre-rebelde lang naman kasi siya. Pero wala siyang narinig na reklamo mula sa lalaki. Sa halip ay parang naaaliw pa nga. Dinagdagan mo ang utang mo sa akin, sweetheart. Napapailing na sabi nito. Sabihin mo lang kung hindi mo kayang magbayad. She hits which made him chuckle. Yun pa ang ikinakainis ni Nicole. Parang wala lang sa binata kahit alam nitong naiinis na siya. Abay, Nicole. Sigurado ka ba rito sa pagsama mo kay senyorito? Tanong ni Yaya Sabel kay Nicole nang nagpapaalam siya nang sumapit ang hapon. Nakapag-usap na po kami ng apo ng Donya, Yaya. At nakapagpaalam na rin po kami sa mansyon. Sagot niya. Habang nag-eempake ng dadalhin, maya-maya lang ay nandoon na si Franco at pupuntahan na sila sa rest house ng pamilya para paglingkuran ito. Hindi naging madali ang pagpapaalam ni Franco sa pamilya nito kanina. Maraming tanong mula sa matanda, pero nasagot naman yun ng maayos ng lalaki kaya pinayagan naman sila. Habang si Dave ay ngiti-ngiti at pailing-iling na hindi naman niya malaman kung bakit. Asya, mag-ingat ka, iha, sabi ni Yaya Sabel. Tila nag-aalala na naman ito. Napangiti si Nicole. Opo, Yaya. At saka hindi naman siguro ako mapapahama kasama si Mr. De La Cruz. Ingatan mo ang puso mo. Doon na napatingin si Nicole sa yaya niya. Alam niya ang ibig sabihin nito, pero bago pa siya makasagot ay nagpatuloy na ito. Alam ko na may posibilidad na mahulog ang loob mo sa kanya, iya.
Pero may girlfriend na si Senyorito Franco at matagal na sila Ma'am Francine at mabait siya. At alalahanin mo na may naghihintay rin sa'yo. Napatango si Nicole kahit apektado sa nalamang may girlfriend si Franco. Pero ano ba ang pakialam niya? At isa pa, may nararamdaman siyang konsensya sa mahigit na 1 linggong pananatili sa Negros ay hindi man lang niya natawagan ng nobyo. She checked herself if she was missing Marcus. Yes, she did. Pero hindi ganun kagrabe yun. Napakibit-balikat na lang siya. Idinahilan na lang ni Nicole sa sarili na nasanay naman na sila na matagal na magkalayo palagi ng nobyo. Tatandaan ko po, Yaya. Salamat po at sorry na rin po dahil pinag-alala ko kayo. Wala yun, Iha. Natural na sa akin ang mag-alala. Narinig kong maganda roon at ipinapanalangin ko na lubos nang gumaan ang pakiramdam mo kapag naandoon ka na. Nito. Thank you, Yaya Isabel. Niya. Hinalikan ito sa pisngi at niyakap ng mahigpit. She was thankful for her Yaya Isabel. Ipinagpaalam ka pala sa akin ni Senyorito. Sinabihan ko na ingatan ka. He did? Gulat na tanong niya. Kailan po? Kanina sa labas pagdating nyo. Gano'n naman talaga ang mga batang yon. Pati si Senyorito Dave, kahit sobrang yaman ay nakatapak pa rin ang mga paa sa lupa. Napatango na lang si Nicole at hindi na nagkomento. She had to admit that she admired Franco for what he did. Pero agad din niyang binawi yun. Nagpaalam ito sa kanyang yaya. Pero sa kanya hindi. Eksaktong pababa na siya nang makita ang paparating na pick-up ng lalaki. At ngayon lang niya tinanong ang sarili kung tama nga ba na sumama. Oras na sumakay siya ay wala nang bawian yun. Pero pinayapa ni Nicole ang sarili. 5 araw lang naman yun at wala na siyang magiging problema. Ipagluluto lang niya ang lalaki, yun lang yun. Paglabas ni Franco ay pinigilan na niya ang sarili na mapahanga sa pisikal na anyo nito. Naiinis pa rin siya sa lalaki. Nakita niya na tinangoan nito si Yaya Isabel at pinagbuksan na siya ng pinto. Nilingon niya ang matanda bilang pagpapaalam at walang salitang pumasok na siya. Ready? Tanong agad ni Franco nang makapasok na rin sa sasakyan. At para pagtakpa ng nararamdaman ay ngumuso na lang siya bago sumagot. As if I have a choice. Narinig ni Nicole ang mahinang pagtawa ng lalaki na tila ang gaan-gaan ng pakiramdam na minaniobra na ang sasakyan. Napaikot na lang niya ang mga mata at sumandal na lang sa upuan. Bahala si Franco dahil hindi niya aabalahin ang sarili sa kainisang ito. Naging maganda ang kanilang pagbiyahe. No one was talking but there was no air of discomfort between them this time. Pero nang lumiko si Franco ay pumasok sa isang crossing ay nagsisimula na ang pataas ang daan. Okay pa noong una pero pagkatapos ng isang matarik na daan ay mas matarik ang aakyatin nila. Franco? Saad ni Nicole. Wala sa loob na naghahanap ng mahahawakan ng kamay niya dahil matarik na talaga ang daan at papaliko pa yun sa bandang itaas na tila hindi nakakayanin ng sasakyan. Napapikit na rin siya nang mabagal nitong akyatin ang daan. You can open your eyes, sweetheart. We're almost there. And you can loosen your grip on my arm. Sabi ni Franco. Maya-maya ay agad na pamulagat naman si Nicole at noon lang niya na-realize na nasa braso na siya ni Franco nakahawak. Otomatikong binawi niya ang kamay. Namula siya dahil sa nagawa. Baka akalain ng lalaking ito na sinadya niya. Nawala sa isip ko, sorry. Aniya, medyo nakonsensya pa siya dahil namula talaga ang braso nito. Ganun ba talaga kahigpit ang hawak ko? Mahirap pala kapag wala ka sa sarili, no? Akala ko mapuputol lang braso ko. Sorry na nga eh. Nakangusong sabi pa niya.
pero nawala na sa kanyang isip ang pinag-uusapan ng i-off nito ang aircon at buksan ang lahat ng bintana ng kotse. The cold breeze welcomed her. Nakita rin niya ang naggagandahang bulaklak at nagsisimula ng magkaroon ng hamog ang kapaligiran. It was like being in Baguio. Sa Baguio lang niya nararamdaman ang ganitong ginaw. It's so cold here. Hindi napigilang namutawi sa bibig ni Nicole. Yeah, this place is called Jadebris. Alam kong naiisip mo na tulad ito ng Baguio. It really is. Minus those strawberries and Burnham Park. Sabi nito na mabilis niyang tiningnan. Napatango na lang siya. Totoo nga ang sinabi ni Yaya Isabel. Napakagandang haroon. Maya-maya lang ay tumigil na sila sa tapat ng isang 2-story na bahay. Hindi na hinintay ni Nicole si Franco na pagbuksan siya. Lumabas na siya nang ang mga mata ay nakatingin sa bahay. Napakaganda nun. Magaan sa mga mata at wala masyadong kaartean. The house was just simple but it was perfect as it was. Dito muna tayo for 5 days, Nicole, sabi ni Franco. Hindi napansin na nasa tabi na pala niya. Hindi niya maiwasang isipin na para na naman silang bagong kasal na nakatunghay sa kanilang bagong bahay. Senyorito, maligayang pagdating po, sabi ng isang lalaki na nasa late 30s na rin siguro na lumabas mula sa bahay. Danny, kumusta rito? Sabi ng binata pagkatapos makipagkumustahan sa lalaki. Okay naman po, senyorito. May isa pang babae na lumabas sa bahay ang sumalubong sa kanila, ang pumutol sa usapan. Magkasing edad lang siguro sila ng babae at mukhang mabait. At hindi napagandaan ni Nicole ang emosyong sumalakay sa kanya nang bumaba ang kanyang tingin sa sinapupunan ng babae. Buntis at para bang malapit ng manganak ang babae. She's pregnant? She whispered pero narinig yun ng katabi at napalingon sa kanya. Franco stared at her. His dark brows were furrowed. Yes, kumpirma nito. Nicole, sila ang mag-asawang sina Danny at Gladys. Sila ang caretakers dito sa bahay. Danny, Gladys, ito si Nicole. She's the cook from the mansion at hiniram ko muna kina Lola. Pagpapakilala ng binata sa kanila. Maligayang pagdating, Nicole. Anang ng mag-asawa. Nakangiti. Pinilit din niya ang sarili na suklian niyo ng ngiti kahit masama na ang kanyang pakiramdam. Ito ang dahilan kung bakit isinama kita, Nicole. Malapit na ang kabuwanan ni Gladys and I think medyo kailangan niya ng kaunting tulong dito sa bahay. Napalunok si Nicole at napatango na lamang habang nakayuko. Nako, senyorito, kaya ko naman po eh. Wala naman po masyadong gawain dito sa bahay, sabi ng nakangiting si Gladys. Nandito na ito, Gladys. Ani ni Franco. Papasok muna kami sa bahay. Danny, ikaw na munang bahala sa mga gamit. Utos nito. Opo, senyorito. Sabi ni Danny na tulad ng asawa ay tila naguguluhan din sa kanyang pananahimik. What's wrong, Nicole? Do you have a problem with Gladys being pregnant? Agad na tanong ni Franco sa kanya nang makapasok na at masigurong hindi na sila maririnig ng mag-asawa. Napahawak pa ito sa kanyang siko ngunit hindi niya pinansin yon. Umiling si Nicole habang nakayuko. Pilit niyang pinipigilan ang luha. Ganun pa rin kasakit ang pagkawala ng kanyang kaibigan na pati pagkakita sa ibang buntis ay apektado siya. Alam ni Nicole na nakatingin lang si Franco sa kanya dahil nararamdaman niya ang titig nito. From her peripheral vision that she could see him combing his hair as if he is trying to control his temper. Have you ever been pregnant? Her eyes immediately flowed to him. She did not expect that question from him. Yun ba ang iniisip nito sa naging reaksyon niya? How dare you, Franco? Of course not! She exclaimed. Agad naman itong itinaas ang mga kamay na tila sumusuko. Fine. You don't have to freak out, he said, sounding relieved.
Hindi ko lang kasi maintindihan ang inaakto mo. Well, you're freaking me out. She irritably answered but then she can't change her tone. Pagod lang talaga ako. Dagdag niya. Parang nagdududa pa rin si Franco pero hindi na nagkomento. I'm sorry. Halika. Ihatid muna kita sa kwarto mo. She just nodded. Binitawan siya nito at nagpatiuna na sa paglalakad papunta sa itaas. Oh, ito ang kwarto mo. Yun lang ang sa akin. Nasa baba naman ang mag-asawa. Simpleng sabi ng binata. Napakunot noo si Nicole. Hindi ito servant's quarter, Franco. Aniya. 3 kwarto lang ang nasa ikalawang palapag at silang 2 lang doon. Walang servant's quarter dito, Nicole. Come on. No more arguments, please. Akala ko pagod ka na. Tumango na lamang siya at pumasok na nang marinig niya ang pagsara ng pinto ay saka sila malayang nahiga sa kama. Ngayon lang siya nakaramdam ng pagkahapo. She still felt the pain of losing her loved ones and she missed them so much. Franco could not deny that he felt so light about the situation. It seemed as if something was falling into a place after neglecting it for so long. Ang problema, hindi niya alam kung ano yun. Ang alam lang niya ay masaya siya dahil sa presensya ni Nicole. Aaminin ni Franco na ginipit niya si Nicole. Hindi niya kasi alam kung papayag ang dalaga kapag pinakiusapan niya. Besides, wala naman siyang maisip na dahilan kung tatanungin nga nito. Napangiti siya nang maalala ang stunt na ginawa at ang naging reaksyon ni Nicole doon. Naisip niya kanina nang pumasok sila sa ospital na parang may kulang dahil hindi ito kasama at doon na nga napunta ang kanyang plano. Kahit ang original niyon ay babalik agad siya sa Maynila. He was enjoying it, lalo na ang pagsama nila kanina sa grocery store. Hindi lang nito alam pero may passiveness na umusbong sa kanyang sistema kapag nakikitang sinusundan ito ng tingin ng kalalakihan kaya hindi niya iniwan ang dalaga. Pero naguguluhan siya sa inaakto ni Nicole. Kanina ay ayaw nitong pumasok sa ospital. At sa pagbalik niya sa sasakyan ay alam niya na galing ito sa pag-iyak. Napakalungkot ng anyo nito. At kani-kanina lang uli pagdating nila ay tila bahalang-bahala na ito na may kasama silang buntis sa bahay. Iba rin ang nakikita niya sa mga mata ni Nicole. There was pain. At yun ang tangi niyang naiisip na dahilan. Ang nabuntis ito noon at nawala ang dinadala. But still, he was relieved to know that his theory was wrong and he believed her. Pero ano ang ibig sabihin ng mga reaksyong yun? Alam ni Franco na itinatago ni Nicole ang tunay na katauhan at yun ang kanyang misyon. Ang alamin ang totoong nararamdaman ni Nicole at kung ano ang kwento sa likod ng mga mata ng dalaga na nagtatago sa iba't ibang emosyon na lumalabas kapag hindi nito napipigilan. Kung bakit yon ang kanyang nararamdaman, hindi niya alam. Ang gusto lang niya ay mawala ang mga damdamin sa mga matang yun na sa una pa lang ay nilunod na siya. One thing was for sure, somehow, someway, he had to find out the truth behind Nicole Mendoza. Kung yun nga ang tunay na pangalan nito, ano kaya ang magiging reaksyon pag nalaman ni Franco ang tunay na katauhan ni Nicole? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like and share the video for more updates. Maraming salamat po.